ang pagkabanhaw ni Hesus ug ang iyang kinabuhi nakabahin sa original nga mga race nga united kayo. Nabahin ang mga Hudiyo tungod kay naa may mga Hudiyo nga mituo ni Hesus. Naa say mga Hudiyo nga wa mo dawat niya. Hangtod karon nagbangi ni ang nituo sa Ginoo kadtong iyang mga disipulo nagsigig sangyaw. Suma diri sa atong unang pagbasa, nagsangyaw sa iyang pagkabanhaw. Nya diri sa atong ebanghelyo, ang mga Hudiyo nga wa mo dawat niya, labi na gito mga leaders, ilang giingnan ang mga gwardiya, ingnaha nga gikawat ang iyang lawas. So ang nagsangyaw pikas nabanhaw. Ang mga wa mo tuo gikawat. Kamo asa mamuron ani mo pabor? Anha mo sa nabanhaw o gikawat? Kusga. Pagkabanhaw. Kawat? Nabanhaw. Nabanhaw diyan. Niya unsa may kinaiya sa mga tao nga nituo nga nabanhaw si Hesus. Ang una gid nilang kinaiya magsigig panabi bahin sa pagkabanhaw. Ang kanisang pikas nga wa mo tuo ni Hesus gasigi og panabi sa ilang abilidad, sa ilang kapasidad. Bika mo karon og manabi mo ngadto sa inyong istorya mo sa inyong mga silingan o sa inyong mga kauban sa trabaho ba o sa inyong panimalay. Unsa may gisigihan ninyong hisgot? Ang pagkabanhaw ni Hesus o ang inyong abilidad o kapasidad? Ingnon ta na lang yung punga. Ang kaning wa mo tuo ni Hesus, ang gipanabi kanunay ang gahom sa kwarta. Ang gahom sa kwarta ba kay mo may gigamit nila. Ang karing pikas ang gahom sa Ginoo mo isigi nilang tabi. Di ka mo karon unsa may inyong gisigig panabi? Ang gahom sa kwarta o ang gahom sa Ginoo? Ang gahom sa Ginoo. Daghan kay nato nga mga Hudiyong wa mo tuo sa Ginoo. Ang atong gituhuan nga ang kwarta gyud maoy gamhanan, nga ang kwarta gyud maoy manluluwas, nga ang pagkabanhaw ni Kristo nga nakaluwas nato way bili basta wa kay kwarta. Mao gini ato. Abisag dinhi sa atong parokya. Unsa ang pagkaluwas aning atong mga gastuhanan dinhi way kwarta? Amo na ang pari sad Hudiyo sad ni nga wa mo tuo ni Hesus. Lahi oy, lahi nang moingon ka nga si Kristo ang manluluwas kay bisan ang kwarta pwede niyang himuon. Nakuha mo? Lahi sa nang moingon ta nga ang kwarta mo'y manluluwas unya gamiton ang Ginoo para di gyud mohubas ang kwarta. Mauna siya ngilad. Di nata saksi sa pagkabanhaw ana. Saksi natas mga high priest nga nigamit og kwarta aron pag tuis sa kamatuoran. Muna nga ningon Diyos Kristo sa iyang panahon, tumbuhi pa siya, di mo makaalagad og duha ka agalon. Di ninyo pwedeng alagaran ang Ginoo ug ang salapi. Karon og nay mong awat sa inyong kwarta, masuko mo dili. Masuko. Kung masuko ka sa to pa, ang kwarta mo ay imong manluluwas, mo ay imong gihigugma. Kung naaroy musunog sa inyong balay, masuko ka dili. Ito ba? Suko. Wa na, nahigugma na kas kwarta. Si Maria, hastang iyang anak, gipatay. Huwag yun, suko. Nga naman, wa man siya mulaom sa mga butang o mga tao aning kalibutan na ang iyaman, ang pagkabanhaw man. Ingon siya, sandi lang, patya lang ni Ron. Karong sunod mga adlaw, kita gid mong dako kayong butang nga di na gina matuis. Mabanhaw raning akong anak.
Ninduta na no, kana bang asawa ka, nya maghunahuna ka nga ang imong bana mabanhaw ra gyud. Di jud ka mag-uol og atakiho na. No? Ngayon ra jud ka nga, og mamatay sa ni siya karon, mabanhaw ra man gud ni. No? Imong asawa, atakihon, makanser, engka, ay lag kabalaka dayo, mabanhaw ra man gud ka. No? Muana mo. Oy, tumagot. Nato na ha, nanggawas ng atong pagkahudiyo. Ang atong pagkahudiyo nga di ka maong motuo Ginoo. Ay, way ayo ninyo. Na sa atong tubag sa Salmo, sa ganito, nindot ito atong tubag. Ampingi ako, O Diyos. Ampingi ako, O Diyos, kay ikaw man ang akong kalauman. Kana, mamatay din ang Ginoo. Dili. Mamatay? Dili. Unya nga nung mag-uol man kag mamatay imong bana, mamatay imong asawa, mamatay imong anak, mamatay imong ginikanan. Nga naa man ang Ginoo nga nag-amping nato. Ampingan man taniya, di man siya mamatay. Di sad na sila mga matay. Kana kung ang Ginoo mo'y nag-amping nato. Pero tuan na tanilaom sa kwarta, di na mo amping nato ang Ginoo. Nya kay di naman ta ampingan sa Ginoo, madunot gyud ta. Iiksa gyud ta sa kalayo, nagdilaab nga way katapusan. Pwede higo do, panalitan ron, wa na'y manimba, wa na tay kulikta. Mag-uol day ko, nga naa may Ginoo din eh. Di ba? Ampingan raman tas Ginoo, iya raman ang paghikapon ang mga kasing-kasing sa mga tao nga maminaw sa Ginoo, mudunit raman gid na. Oy, donate ay. Karon gani daghan na gani kay tag donation. Ay bawo na mo pila ka book na halin sa atong slots. Ako wa sa ko kay bawa to tan-awon be. Ato raman treasurer mo ni bawa ni. As of yesterday, ning abot nag 2,337. Hapit na mo katunga sa atong 5,000. Ang nahibili na lang ron 2,663. Ugma ani, katunga na ni. Di pa sa tingali noon. Hinay manghalin. Pero sa atong si Manasanta, si Manasanta ba, minus kay halin. Nya, mauni ang Easter joy nga ang mga taong nagtuog Ginoo kamaunang manghatag din ang maghinanaw sa kahintang nga lisod sa iyang silingan kamaunang manghatag. Si Kristo o si Maria mihatag. Munang timing sa kaining atong pag-opening kagahapon sa atong Jubilee Cross na ang tema karon sa 500 YOC, Gifted to Give. Gigasahan ta aron atong ipanghatag. Wa tagasahi aron atong tigumon. Ipanghatag yun na siya. Ano? Nya manghatag mo. Manghatag. Ipanghatag inyong bana. Ipanghatag inyong mga asawa. Di ba tayo? Kana lang kuan lang, ipanghatag inyong mga yuta. Dako-dako mo yuta, ipanghatag. Unahag-hatag din ng simbahan. Sige na ba tagpalit? Malit na punta. Pero ano ba? Panghatag. O kanindot, no? Kaya nga atong parokya karon tibuok kalibutan, mga tao sa tibuok kalibutan nga mga Cebuano speaking, apil na gani ang mga Tagalog, mga Ilonggo, ang mga waray nga dialects. Uy, nanghatag na nato. Nanghatag na. Magani pure yung Tagalog. Siya, pinilit kong sarili ko, Father, na makinig sa iyo kasi yung mga kasambahay ko dito, puro-puro Cebuano. At alam ko na magaling kang maghumili kasi tawa sila ng tawa. So pinilit kong sarili ko. Ngayon, natutunan ko na kunti ang iyong mga misa. So mag-donate ako. Naku ka na. Wala sakto. Koto brakas paminaw. Donate. Daghan pa kayo itong slots. 2,000 pa ni 300 kapin. Mga hatag lamong tanan. Ugma, hurot na niya. Yan ay, manindog na ta.